Para po sa devotion natin patungkol sa mediator, ang ating Panginoong Jesucristo po yung mediator between God and His people. Imposible po tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi po ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang mag-mediate, maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Now, ang ating Panginoong Jesucristo po, He is our ultimate peacemaker. Siya po talaga yung tagapagmayapa. No? Ang hirap tagalugin. Tagapagpayapa. Now, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, He is our peacemaker, tayo rin po ay may calling, may panawagan mula sa Diyos na maging tagapagpayapa din. So, dito po sa devotion natin na ito, ine-emphasize po natin yung reconciliation. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, hindi na tayo mga gatong, hindi tayo nagsisimula ng mga chismis at pinag-uugatan ng mga pag-aaway at pahidwaan sa iglesia, sa ating mga kumpanya, sa ating mga trabaho, o sa ating mga tahanan. Sa halip, we promote peace and reconciliation. Gusto ko pong emphasize yung isang point natin rito na gusto ko pong hinihilingin ko po sa inyo na ipanalangin din, no? Na tayo mga Kristiyano magkaroon dapat ng sariling korte na hindi naman mga rape case or murder case or mga criminal cases. Mga cases na pwede na nating ayusin ng tayo lang. Now, meron pong mga patakaran at mga principles sa Bible na dapat nating i-apply. So, halimbawa po, pag ikaw nasaktan, yung nakasakit sa'yo, kausapin mo. Principle po sa Bible yun. Dalawa lang kayo mag-usap. Huwag kayong magdamay ng ibang tao. Kasi kapag ikaw ay nasaktan, ikukwento mo sa iba, lalo na sa mahal mo sa buhay or mga kapatid or kakampihan ka nila syempre against dun sa person na nakasakit sa'yo. So, ang pinakamagandang gawin ay yung principle ng Biblia na kung sino yung nakasakit sa'yo, nakagawa sa'yo ng mali, yun ang kausapin mo, mag-usap kayong dalawa, mag-ayos kayong dalawa. Now, may mga pagkakataon po na kailangan ng mediator talaga. So, pwede kang tumawag ng isang tao, tatlo kayong mag-usap. Kung hindi masettle, kung yan ay usapin sa iglesia, isama mo yung buong iglesia. Now, kung ito naman ay negosyo or alitan ng mga Kristiyano na mahirap, masyadong masalimuot or mga mana, hindi magkasundo-sundo yung mga magkakapatid sa pamana ng kanilang mga yumaong magulang. Now, maganda po na yung mga gusot hindi na po dinadala sa korte na hindi naman mananampalataya yung mauupo ron. Kasi hindi mo naman alam kung mananampalataya ba yun eh. Kaya po sinasabi na Apostol Pablo, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila, yung kanilang mga kaso, yung mga lawsuits. So dito po malinaw na yung mga Kristiyano dapat may sariling korte or may sariling sistema or kaparaanan para ayusin yung mga kaso within the family of God. Hindi na natin yan inilalabas pa at magiging kasiraan pa ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at pangalan ng Iglesia, yung mga gusot. Kasi mahirap dyan, pag nilabas mo sa korte yan, mag-aaway-away kayo lalo eh. Maglalabasan kayo ng mga ebidensya, pababahuin mo yung pangalan ng isa, yung isa naman, ganun din. Talagang susunugin mo yung tulay na nagdudugtong sa inyo kapag nagkorte. Pero kapag yan, dinaan yan sa Christian arbitration, hindi ka nagsusunog ng tulay, kundi nagbumubuo ka ng tulay upang magkaroon ng reconciliation and fairness. Kaya po, Christian arbitration for reconciliation and equity. Merong fairness. Now, sabi po dito sa verse 2, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? So, tayo daw pala mga judges. Sa English nga po nito, verse 2. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? So, kung tayo pala yung mag-judge sa mundo, bakit tayo pag may mga gusto tayo, pupunta tayo sa mga unbelieving judge at hihilingan natin yung judge na dinggin yung ating mga kaso. Samantalang tayo pala yung magja-judge sa sanlibutan.
Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliliit na bagay? Mga trivial cases, mga civil cases, mga let's say tumalbog na mga cheque, dadalhin mo pa ba yan sa korte? O ayusin nyo na lang kung kayo ay kapwa mananampalataya? Yung mga maliliit na bagay daw, ayusin nyo na lang. Magkaroon kayo ng reconciliation, magkaroon kayo ng pag-aayos. Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Isipin niyo po yan. Sinasabi na Apostol Pablo, hindi mo alam, you will judge angels? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Sa pinaka matitinding I think after this life, I think sa resurrection, hindi ko alam kung ano yung actual setup o ano yung timeline nito, pero definitely ito ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay tatayong judge over angels. So, kung we are judge, we will judge the world and we will judge angels. Ano pa kaya yung maliliit na bagay? Hindi ba natin kayang hatulan? Hindi ba natin kayang ayusin? Wala ba tayong prinsipyo, Christian principle para i-judge or magkaroon ng judgment sa mga gusot nating kapwa nating mga Kristiyano? Sabi dito, gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit nyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Nakakalungkot lang dito sa Pilipinas kasi, I don't know, I'm not sure, pero parang wala tayong Christian court eh. Kung hindi man, yung mga churches dapat meron niyang reconciliation ministry talaga. At yung mga denominations dapat meron din talaga. Kung merong mga gusot at mga lawsuits, mga kaso, dinadala pa ng mga kapwa mananampalataya against each other, tapos sa unbelieving judge pa dinadala, etong sinasabi ng Biblia, dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Wala bang pwedeng maging mediator dyan? Kaya ang ganda ng topic natin sa devotion natin na ito eh. Si Jesus yung mediator, ultimate mediator, tayo mga malilit na mediators. Ang pinaglalaban natin, ang promote natin, peace and reconciliation. So, dapat kayong mahiya, wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan ng mga di mananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Sa English po, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Pareho na kayong natalo sa kaso. Dahil kinasuhan mo yung kapwa mo mananampalataya, kahit tama ka pa, the fact na kinasuhan mo yung kapwa mo mananampalataya, dinala mo sa isang unbelieving judge, pinahiya mo na si Kristo, pinahiya mo pa yung iglesia. At doon mag-uungkatan kayo ng mga mali, no? So sabi dito, you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Bakit hindi mo na lang, piliin na ikaw yung nagrabyado? Hayaan mo na lang. Magpasensya ka na lang. Magpatawad ka na lang. Ayusin nyo na lang. Sabi po rito, bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? May pagpaparaya talaga eh. Di ba na ikaw yung gawa ng masama? Kesa sa dalin mo sa korte yung kapwa mo kapatid sa pananampalataya at ipahiya mo pang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo sa mga negosyo, sa mga alitan ng mga magkakapatid, sa mana, no? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Alam niyo po, pag sinunod natin ito, pagiging peacemakers, mas lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Jesus, He is our ultimate peacemaker. At pag nagiging peacemakers din tayo, mas mararamdaman natin yung puso ng ating Panginoon. Kung paano niya binavalue yung kapayapaan at reconciliation. So, yun lamang po, no? Mahaba pong talakayan. Isama niyo po sa panalangin na magkaroon tayo ng Christian. Isasulat ko dito, no? Ano bang ibig sabihin ng care? Magkaroon tayo ng Christian arbitration for reconciliation and equity.
Sana po magkaroon po ng katuparan yan. At Lord willing, sa biyaya ng Diyos. So, yun lamang po. Magkita-kita po tayo sa susunod nating mga devotions.